Asher, paano ang magiging proseso kung mag-inhibit si Senador Ejercito sa Ethics Committee? Ella, kailangan tukuyin at pagpasyahan ng komite kung sino ang magsisilbi bilang chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Ito ay ayon kay Senator J.V. Ejercito, chairperson ng komite. Aniya, wala pa rin na itatalagang vice chairperson ng komite dahil hindi pa nako-constitute o nabubuo ang komite at hindi pa nagkakaroon ng organizational meeting. Kung maitalaga na ang vice chair ng Ethics Committee, otomatiko itong magsisilbi bilang chair ng komite kung mag-i-inhibit si Senator J.V. Ejercito, partikular na sa kaso na kanyang pinakikinggan. Posibleng tipunin na ang Committee on Ethics and Privileges kasabay ng pagbabalik sesyon ng Senado sa susunod na linggo ayon kay Senador JV. Ito ay matapos na ang nasa 3 buwan na maihalal siya bilang chairperson ng komite. Kasunod dito, isa-isa na rin ipoproseso ang nakahain na nasa 5 ethics complaint sa pamamagitan ng first in, first out na pagkakasunod-sunod nito. I don't know. We are just, konti lang naman kami. I can inhibit siguro when the subject of my complaint will be taken. But I don't think there's really grounds for it, no? Because first of all, wala pang committee, eh. No, it has not been manifested. It has not been completed. So, paano kung nagkaroon ng negligence? Paano kung magpapatawad ang meeting? Wala nga kaming members, di ba? And it was not my fault that it was not read and formally manifested kasi nga inabot na siya ng break, inabot na siya ng budget season, ng budget hearings, inabot na siya ng BICAM and then break again. So the only chance that it will have the opportunity to be read and manifested and for it to be constituted, I think itong January lang. Tumanggi na rin si Senador J.V. Ejercito na tukuyin kung sino-sino ang iba pang mga senador na naihain ng ethics complaint. Yan ang latest balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.